gaganap na lang na sakuna. Saka naman nagsusulputan ang mga haka-haka. Malapit na raw magunaw ang mundo. Pero paano nga ba natin maipapaliwanag ang mga kakaibang bagay at pangyayari? Huwag magpanik. Alamin para maliwanagan. Isang sasakyan ang agaw eksena ngayon sa Pampanga. Ang disenyo kasi nito nakakapangilabot. May nakapintura sa hood na repent or go to hell. May mga sticker na the end is near at babala sa Antichrist na numerong 666. Ilan lamang ito sa mga mensaheng pare-parehong nagsasabing di umano malapit na ang katapusan ng mundo. Ang may-ari ng pickup na ito, ang pastor na si Roland. Ay masusunog sa impyerno. Ang pag-uho may darating na. Araw-araw siyang lumilibot sa Pampanga para raw paalalahanan ang sanlibutan. Magbalik loob na kayo sa Diyos! Ang wakas ay darating na. If you will not repent, you will go to hell. Ang wakas ay darating na. Ang paniniwala kasi ni Roland, malapit na raw ang paghuhukom. Pero wag mo nang hintayin, sister, yung 2012. Ngayon pa lamang maging handa na tayo. Yes, I believe. Merong malaking sakunang mangyayari. Hindi lang sa 2012. Posibleng ngayon na, ngayong taon na ito. Pagsisiyan nyo lang yung mga kasalanan. Pero hindi lahat na sasakyan ang kanyang sasakyan at ang kanyang ginagawa. Kayong mga babayero, magbago na kayo! Magugunaw na ang mundong ito! Sama-sama kayong masunod sa impyerno! Sabi na, magbago na kayo. Masusunog kayo sa impyerno. Ang ibig sabihin, pati siya. Minsan, natatawa lang. Gunaw na po ang mundong ito! Although ang dalas, binabato ako. Inarangan na ako dyan ng jungle bolo, ng kadenang malaki. Pero hindi ako takot kasi kailangan malaman ng mga taong katotohanan eh. Kailangan malaman nila may Diyos at may langit, may impyerno. Sa Baywalk naman sa may Rojas Boulevard, nakilala namin ang 55 anyos na si Ingo. Kung saan kapansin-pansin naman ang nakasabit na karatula sa kanyang katawan. Pinaaalalahanan ng mga tao na magdasal ng rosaryo para di umano maligtas sa delubyo. Please pray the rosary 100 times para kung ano man dumating na dilubyo, mapigil natin. Dahil nga sa kaliwat ka ng digmaan at kaguluhan sa buong mundo ngayon, isama pa ang sunod-sunod na mga kalamidad. That's coming in from the back. They'll be coming soon. A major earthquake has hit Japan on Friday afternoon. Japan's meteorological... Pinakahuli na ang nangyaring tsunami sa Japan, kung saan live na napanood ng buong mundo kung paano nilamon ng alon ang syudad ng Sendai. Naging maugong na ang mga usap-usapan. End of the world na nga ba? Sa internet, kung ano-ano ng mga naglalabasang mathematical analysis kung kailan daw ang petsa ng delubyo. Lahat sila tumutukoy sa susunod na taon, ang kinatatakutang 2012. Matatanda ang noong 2009, naging box office hit sa takilya ang pelikulang 2012. Halaw ito sa konseptong magugunaw na raw ang mundo sa petsa kung kailan magtatapos daw ang Mayan calendar, December 21, 2012. May mahalagang petsa ring binabantayan si Grace, spiritual leader ng grupong Hallelujah Kingdom of Jerusalem Global Foundation. Di umano, propeta siya ng Diyos.
Ayon kay Grace, sa pagitan ng March 16, 2011 at March 16, 2012, di umano may magaganap daw na malakas na pagyanig sa Pilipinas. Kasi gusto na natin i-reconcile tayo sa Panginoon. Kaya may shaking tayo, nagkakasakit tayo, may famine, may loneliness, may depression. Nito lang nakaraang Miyerkules, March 16, sa unang araw ng umano'y itinakdang taon, nagsagawa ang grupo ni Grace ng isang prayer rally sa Luneta para raw humingi ng awa sa Diyos. Sabi ng Panginoon sa akin, hanggat hindi mo yan isurrender ang mga idols mo, hindi ko titignan ng iyong bayan. Kabilang sa mga sinunog na alay ni Grace, ang mga ugat daw ng kasalanan ng mga Pilipino, katulad ng negosyo, mga parangal, at mga rebulto ng santo. Aming Ama, patawarin niyo kami. Iligtas niyo kami, Panginoon. Iligtas ang aming bayan, Panginoon. Lord, spare us from any disaster. Pero kung ang tatanungin ay si Dr. Carlo Arcilla, ang direktor ng National Institute of Geological Sciences ng University of the Philippines, normal lang daw kung tamaan tayo ng malakas na lindol. Ang nangyari lang this past few days, there have been earthquakes, but many of them have happened not only in the Ring of Fire, where we expect earthquakes to happen, pero doon din sa populated areas. Marami ang media coverage, so, you know, ang impression is parang dumadami yata. Kung tutuusin, tuwing nagkakasunod-sunod nga raw ang mga kalamidad, laging napapaisip ang mga tao na malapit na ang katapusan ng mundo. Hindi nga ba't noong dekada 90, nung nagkasunod ang July 16, 1990 earthquake at ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991, nabalita na magkakaroon naman daw ng rapture kung saan aangat daw ang mga may mabubuting loob at sasalubungin pa ni Kristo sa mga ulap. Nung pumasok naman ang bagong milenyo, kabi-kabila rin ang espekulasyon sa nalalapit daw na delubyo. Ang isang sekta nga sa sitio Abu-Abo sa Leyte, naghukay pa ng tunnel para makaligtas daw sa magaganap na pag-ulan ng apoy noong taong 2000. Ngunit ni isa sa mga senaryong ito, hindi naganap. Isa lang accepted true end of the world scenario. Alam niyo po ano yon? In about 5 billion years, yung sun, makakonsume niya na yung hydrogen, so magiging red giant siya. So lalaki ang size ng sun. Pag lumaki siya, lampas sa earth yung laki. So yun, talagang tostado tayo doon. Wala tayong takas doon. Only the Father knows when the world will end. Wala nang iba. Sa mga kung merong iba dyan na propeta-propeta, na mga charismatic, na mga patalon-talon, na sasabihin matatapos na ang mundo sa susunod na buwan, huwag kayong maniwala. Hindi totoo yun. Samantala, paghupa ng tsunami sa Japan, sumibol din ang ilang mga kwento ng pag-asa. Ang amang doktor na ito, walang pagsidla ng tuwa sa pagsilang ng kanyang sanggol. Ilang araw rin silang nagkawalay ng kanyang misis dahil sa tsunami. Pero heto, kasama na nila ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Kung pag-asa rin lang ang hanap natin sa gitna ng mga trahedya, hindi na tayo kailangan pang magpakalayo. Dahil tayo mismo nalagpasan na natin ang ilang mga lindol